Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:02. Sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kag karon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, ari-ari na ang mga headliners boss ng gintipon sa ulot balitaan sang DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa mga headlines, Pilipinas may supisyente nga supply sang crude oil tubtob June 30. Maayong nga relasyon sa mga pungsod nga ginakuhaan sang langis sa Pilipinas, liabe sa pag-abot sa kaginapaabot nga supply suno kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbalik sa pungsod sang mga overseas Filipino workers tinguan nga himuon duha ka beses kada semana suno kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iloilo 1st District Representative Garin ginsuwestiyon ang pagpaiway sa non-essential research kag GAD projects bangod sa oil price hike. Headline. $1,698 kadugang nga mangingisda sa rehiyon gidalauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Headline. Tricycle drivers kag operators sa syudad sang Iloilo nag-umpisa na magpatughong sa gasoline station gamit ang fuel subsidy coupons. Department of Social Welfare and Development Field Office 6 mag-umpisa na sa pagpanagtag sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa April 8. Headline. Governor Defensor nagsapol upod sa Department of Energy agud ibaluon ng fuel supply sa Western Visayas. Headline. LTO Region 6 padayon ang pagpahanumdum sa mga tsoper sang pagpubliko nga mga salakyan nga osisaon ng kondisyon sang ila units kag magdoble halong sa ila pagbiyahe. Headline. Kaso sang dengue sa Iloilo nagdubo. Headline. Sa kaundan sa mga headlines. News. Hugot ang pagpakig-angot sang gobyerno sa stakeholders sang oil industry sa pungsod para ini makasiguro nga may supisyente nga fuel supply ang Pilipinas bisan pa sang epekto
sang gamo sang Middle East. Suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Petron nagpasulod sang bago nga supply sang crude oil sa Pilipinas. Bangod sini kumpiyansa ang administrasyon nga mayara sang bastante nga crude oil sa Pilipinas tubtob sa June 30, 2026. Ginsiling ni Presidente Marcos padayon gihapon ng gobyerno sa pagpangita sang alternatibo nga kuluhaan sang langis kag ang pagpatuman sini sang mga tikang nga magapamagan ang gintukod man sa ginalukduman nga problema. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ang mga maayong relasyon ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dako ang bentaha sang maayong nga relasyon sa Pilipinas sa mga pungsod nga ginakuhaan sini sang oil o langis kabangdanan para masiguro ang kapag-on sang supply para sa masobra sa 40 ka adlaw. Sunod sa Presidente, mayara sang kahigayunan nga wala sang nagasabat ang mga oil supplier sang pungsod Pilipinas kasunod man sang naglupok ang gamo sa Middle East. Bangod sa padayon nga pagpakig-angot kag pagpatuman sang bag-o nga sistema para makaalabot sa sining ginaproblema nga gatong nagpadayon nga nasuplayan ng pungsod sang kinahanglanon nga langis. Apang masobra pa diri sa tanan amo ang ginaangot ang nanimbitan nga development sa maayong relasyon sa Pilipinas sa partner nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Dugang pa sa Presidente nga magapadayon ng gobyerno sa pagpangita sang ma-import nga langis pareho sa mga pungsod nga hindi apektado sa mga nagapadayon nga gyera sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga umpisahan na nga duha ka beses kada semana ang pagpauli sa mga Filipino sa Middle East. Kabahin ini sang repatriation efforts ng gobyerno nga kung sa diin ginsiling sa Presidente nga yara sa masobra 2,000 ang nabalik na sa pungsod. Ginsiling sa Presidente nga ang target nga twice a week nga pagpapauli himuon depende sa mangin pagtaya sang mga otoridad gikan sa pungsod nga ila ginhalinan sang mga OFW sa Middle East. Pagpatod sang Presidente himuon sa gobyerno ang repatriation efforts tubtob sa makabalik na ang mga Pinoy sa ngaluyag magpauli sa Pilipinas bangod sang gera sa Middle East. Sa masobra 2,000 nga OFWs nga nakabalik sa pungsod, masobra 16,000 ang nakabaton sang bulig paagi sa pagkaon, dalayunan, medical care, transportation, kag bulig pinansyal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inanunsyo naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, Marso 26 ang madinalagon nga drilling kag pag-usisa sa Carmago 3 oil well kung sa diin naglabot sa 60 million standard cubic feet sang gas ang masarangan sini nga iproduce kada adlaw. Paagi sini mapalawig ang kabuhi sang Malampaya gas field. Kaginabanta sang 6 ka tuig kag nagakahulugan man sang dugang mas mabakod kag mas barato nga supply sang kuryente para sa mga Filipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Insuhestyon ni Deputy Speaker Janet Garin sa gobyerno nga temporaryo nga ipaiway ang hindi importante nga research projects kag pila ka gender and development nga mga aktibidad sa tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong sa pangkalibutan nga merkado. Suno kay Garin kinahanglan ang hugot nga disiplina sa paggasto bangod sa epekto sang tensyon sa Middle East nga nagtulod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Paandam niya, posible nga magataas ang sukot sa kuryente, plete, kag presyo sang pagkaon nga direkta makaapekto sa mga Pilipino. Ginsiling niya nga dapat unahon nga nagapanguna ang mga nagapangunang kinahanglanon pareho sang pagkaon, transportasyon kag kuryente sang kada pamilya. Bisan pa ginamandoan ang mga ahensya nga magpain sang 5% sang ilapundo sa GOD programs pwede ipaiway anay ang non-urgent GOD activities. Hindi man sunod sa iya sakop sang suhestyon ang mga importante nga serbisyo sang kababainhan pareho sang paghatag serbisyo sa sining
Ikaayong lawas kag proteksyon kag temporaryo lamang ini. Pwede man siling niya nga tun-an sang gobyerno ang posibilidad sang pagsaylo sang kabahin sang God resources guideline para mahatagan sang targeted assistance para man sa kababainhan kag vulnerable sector nga apektado sang sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginalauman nga makabenepisyo sa ginapasangkad nga fuel subsidy program sang administrasyon ng dugang nga 1,698 ka mangingisda sa Region 6. Suno kay Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Director Remia Apari, ang ini nga ayuda kabahin sang dugang nga pondo nga ginpain sang nasyonal nga gobyerno sa rehiyon kasunod man sa pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo, target sang ila opisina nga matapos ang pagpanagtag sang fuel subsidy voucher sa mga dugang nga mga benepisyaryo sa tunga-tunga sang bulan sang Abril. Payag pa ni Apari, ang dugang nga mga benepisyaryo among mga mangingisda nga narehestro sa registry systems for basic sectors in agriculture kag may rehistrado nga bangka. Ginatagman ni Apari nga antes pa ang pagtimbuok sang presyo sang petrolyo tugas sang kinagawon sa Middle East, ang ila ahensya mayara sang ginapatuman nga fuel subsidy program. Sa pagkamatuod nagsugod na sa pagpanagtag ang ila opisina sang 3,000 pesos nga fuel assistance kag sa 3,000 pesos nga sa mga naglabot nga 3,000 ka mga mangisda nga benepisyaryo subong nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gamit ang fuel subsidy coupons gikan sa Iloilo City Government, nag-umpisa na nga magpatughong sang gatong ang mga tricycle driver kag operator sa mga accredited gasoline station sa syudad. Umpisa alas 6 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Ginpatigayon ang pagpatughong sa mga tricycle driver kag operator nga nakabaton sang fuel subsidy coupons. Una nga nakapatughong sang Biyernes o subong nga adlaw ang tricycle drivers kag operators gikan sa distrito sang Arevalo, City Proper kag Haro. Samtang buwas Sabado naman nakaschedule ang mga taga-distrito sang Mandurriao, Molo kag La Paz. Suno kay Joy Fantilaga Gorizal, spokesperson sa Office of the City Mayor, masobra na pulo ka gas stations sa nanuhay-tuhay nga distrito sa syudad sang Iloilo ang gin-accredit sang Iloilo City Government agud managtag sang produktong petrolyo pinaagi sa fuel subsidy coupons. Dugang niya nga dapat ang tricycle unit nga gin-applyan ang patugungan sang gasolina para naman sa mga napaslawan nga mag-claim sang ila fuel subsidy coupons, mahimo nga direkta nga magpadulong sa ila designated nga gas station sa ila nga distrito. May mga personal man gikan sa Iloilo City Government nga naga-assist sa mga mag-claim sang gasolina. Yara sa 500 pesos ang balor sang fuel subsidy nga nabaton sang kada tricycle driver gikan sa Iloilo City Government. Sarang ini magamit magpatughong sang 4.5 ka litro nga gasolina. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Social Welfare and Development, Field Office 6 mag-uumpisa na sa pagpanagtag sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa April 8, 2026. Yari ang report. Mag-uumpisa na sang payout ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga tricycle driver nga miyembro sang Tricycle Operators and Drivers Association sang 5,000 pesos nga cash relief assistance o kon CRA. Gimpahayag ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember nga maumpisa ang payout sa April 8 kung sa diin unahon ang highly urbanized city nga Iloilo City, sunod ang component cities nga Pasig kag Rojas, kag sunod naman ang mga kaiping nga mga munisipalidad. Dugang pahayag pa ni RD Estember nga magasumite ang mga local government unit sa DSWD6 ang listahan sa mga prangkisa nga ilan na issue sa todas antes mag-ubra sang payroll ang regional office. Ang payroll ang mag-imbasihan sang payout nga hiwaton sa Abril 8.
Panugyan ni RDS Tember nga sa adlaw sang payout, kinahanglan nga personal nga magkagto ang driver para maklaim ang assistance dala ang valid identification card o kun ang driver's license. Ginklaro man sang DSWD nga ang mga benepisyaryo lang sang CRA, mga driver kag wala nalakip ang mga operator, apang kung ang operator amo man ang driver, kwalipikado sila nga magbaton sang assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Governor Defensor nagsapol upod ang Department of Energy agud hibaluon ang fuel supply sa Western Visayas. Yari ang report ni Hope Torrichante. Nagsapol ang Provincial Community Defense Cluster nga ginapamunuan ni Governor Arthur Defensor Jr. agud hambala ng supply sang gatong sa Western Visayas. Ginpresentar ni Engineer Jose Ray Maleza sang Department of Energy Visayas Field Office ang Energy Resiliency Update sa diin gintalakay ang subong nga sitwasyon sang krudo sa rehiyon kag mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sang rehiyon 6. Sandig sa datos sang DOE, as of March 20, 2026, labaw pa ang supply sang gatong sang mga oil industry sa mandated inventory requirements nga patimaan naman sang mapag-on nga supply sa rehiyon. Nabalhag ang 43.14 kaadlaw nga inventaryo para sa gasolina, 45.82 kaadlaw sa diesel, 61.46 kaadlaw sa fuel oil, kag 23.51 kaadlaw sa liquefied petroleum gas o kon LPG. Sa piyak nga manami pa ang supply, may pila sa gihapon nga mga pagpanghangkat nga na-monitor lakip na ang pagpabaskog sang energy conservation kag efficiency measures, pag-una sang critical kag essential sectors kag ang pagsabat sa economic impact sang nagataas nga presyo sang langis sa merkado. Samtang aral man sa Sinapol ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office kag PDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagsapol si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang mga Samtang probinsya sang Iloilo posible nga ipaidalom sa state of calamity. Yari ang report ni Hope Torrichante. Nagsapol si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo para istoryahan ang posibilidad sang deklarasyon sang state of calamity tugas sang krisis sa gatong. Katuyuan sang sinapol nga ibaluon ang sitwasyon sa lokal nga level kag tumuron ang husto nga tikang agud mapahagan-hagan ang epekto sang krisis sa essential services kag sa pumuluyo. Ginpakigbahin sa mga alkalde ang ilatag sa mga ground level assessment kag ang mga nakita nga pagpanghangkat sa ila kabanwahanan. Nagpasalig naman ang tanan nga pabaskugon pa ang koordinasyon sa mga LGU kag ahensya sang gobyerno para masiguro ang madasig nga mga tikang agud mapangapinan ang mga pumuluyong Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang naghahanda na ang nanuhay-tuhay nga opisina sa lokal nga panguluhan sang Alimudyan, Iloilo para ipatuman ang mga programa kadungan ini sang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang gasolina. Sunod kay Alimudyan Mayor Ian Kenneth Alfeche kasunod sang pagpagwa sang Executive Order 110 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagadeklarar sang State of National Energy Emergency. Nagpatawag siya sang Sinapol kaupod ang mga pinuno sang tagsa ka departamento sang ilang munisipyo agud magbalay sing maayo ang iya igapagwa nga executive order nga magaplastar man sang mga posible tikang sang banwa. Dugang pa sang alkalde bilang preparasyon sa tion nga maglala ang sitwasyon, ilang ginatun-an ang nagakaangay nga interbensyon para sa transport sector, nagabaligya mga mangunguma kag mga pigado nga pamilya sa Ilabanwa sa karon. Padayon ang pagbantay sang lokal nga pangluhungan hindi lang sa presyo sang produktong petrolyo kundi pati na sang iban pa nga produkto sa banwa sang Alimudyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabahin sang uplan biyaheng Ayos 2026 campaign sang Land Transportation Office 6 liwat nga ginapahanumdom ni LTO 6 Director Gaudesio
Gaudioso Heduspan III ang mga drivers kag mga transport groups nga dapat sekyaron nga maayo ang kondisyon sang ilang mga salakyan sa pagbiyahe. Halin sa parte sang PUV, mga papeles kag labi na sa tanan ang maayo nga kondisyon sang driver nga nagamaneho. Subong nga ginalauman ang pagdugok sang pasahero agod magbakasyon, kinahanglan nga doble ang paghalong sa mga motorista dugang pa ni Heduspan. Nagpahamtang na sang Passenger Assistance Desk ang LTO sa tanan nga mga terminal sa syudad sang Iloilo agod magiya sa mga biyahero kabahin sang Uplan, Semana Santa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dengue sa probinsya sang Iloilo. Nagnubo yari ang report ni Miriam Grace Erenieta. Nagnubo sang 66% ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa Morbidity Week 10 sang 2026 o kung humanin Enero 1 to Marso 14 ikumpara sa pareho nga period sang 2025. Sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, nakabalhag lang sang 345 ka kaso sa nasambit nga period nga mas manubo sang sa 1,001 nga kaso sang 2025. Gimpayong ni Dr. Ronnie Labis, head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO nga naka-record sa pinakamadamo nga kaso sang dengue sa sini nga tuig ang Banwa sang Kabatuan nga may 52 ka kaso, ginsundan sang Kalinog nga may 41 kag Oton nga may 15. Samtang naka-record man ang probinsya sini nga tuig sang isa ka napatay bangod sa dengue gikan sa dingle. Panugyan ni Dr. Labis sa pumuluyo nga padayon nga magsunod sa 4S strategy kontra dengue, ang search and destroy breeding places, self-protection, seek early consultation kag support fogging or spraying. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lecture tuhoy sa West Philippine Sea, ginpangunahan ni Anay Supreme Court Justice Antonio Carpio. Yari ang report ni Hope Torrichante. Ginhiwat sa Iloilo ang isa sa importante nga lecture nga nagatuyo padalumon pa ang ihibalo sang publiko ilabi na sa kabataan tuhoy sa kasaysayan kag kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Ginpangunahan ni Anay Justice ang Korte Suprema, Justice Antonio Carpio, ang lecture sa Casa Real de Iloilo. Ginathag sa aktibidad ang importansya sa makasaysayan nga mapa bilang ebidensya sang sakop sang teritoryo sang Pilipinas kag ang koneksyon sini sa diskusyon sa West Philippine Sea. Magluwas sa mga empleyado sang Kapitolyo, nagtambong man sa lecture ang mga estudyante kag manunudlo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Natagan man sila sang oportunidad nga makapamangkot sa Anay SC Justice para mas mahangpan ang soberanya. Kung madumduman, nagpasar sang ordinansa sang kuniang panlalawigan ng Iloilo, ang Iloilo Legislative Ordinance on the West Philippine Sea ukon ay Love WPS nga may katuyuan nga mangin kabahin sang subject sa basic education ang lecture sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga mga balita, aprobado na sa Iloilo City Council ang Healthcare Proxy Ordinance nga nagatugot sa Ilonggos nga mag-appoint sang kaugalingon nga health proxies o kon healthcare agents nga maghimo sang critical nga medical decision sa mga hospital o kon healthcare facilities. Ang syudad sang Iloilo ang labing una nga local government unit sagwa sang Metro Manila nga nag-aprobar sang makabig nga landmark legislation para sa ikaing lawas. Suno kay Councilor Nene de la Liana, ang ordinansa hindi lang para sa mga katapo sang LGBTQ+ community kundi para man sa mga laon, katigulangan, balo o kung mga Ilonggo nga wala sang nabilin nga pamilya agud maghimo sang critical nga mga health decisions. Sa idalom sang ordinansa, ma-release ang Iloilo City Government sang healthcare proxy card kung sa diin nakabutang ang ngalan sang tag-iya kag ang iya nga healthcare proxy o kung healthcare agent. Mayara man ini sang QR code kung sa diin nakabutang ang importante nga mga papeles kaangay sang special power of attorney.
Pagkatapos ng publication, mahimo nga makabaton sa mga aplikante ang Iloilo City Government pinaagi sa Center paagi sa Gender and Development Office sa mga luyag mag-avail sang health card proxy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agud mamligan kag sanyog pa ang kinamatarong sa mga trabahador gindala sa Iloilo City sang Federation of Free Workers kag Danish Trade Union Development Agency ang Workers' Rights Watch. Kung sa diin highlight ang Workers' Rights Watch Report 2025 nga nagadetalye sang estado sang freedom of association sa pungsod Pilipinas. Ang aktibidad gagin nalakipan sang training, seminars kag dialogo kaupod sa mga nanuhay-tuhay nga trade unions kag union groups sa isla sang Panay kag Negros. Ginpangunahan ini ni Attorney Jose Sani Matula, National President sang Federation of Free Workers, Camille Pauline Dilihante, Executive Director sang Center for Trade Union and Human Rights. Kagiban pa ang opisyales ng United Labor, FFW, DTDA, Kilusan ng Magagawang Kababaihan, National Federation of Sugar Workers, kagiban pa. Ang report nga 2025 State of Freedom of Association nga ginpondohan sa European Union kag DTDA nagapakita sa mga ginapangatubang sa trade union sa pungsod kaangay sang red tagging, extrajudicial killings, illegal arrests, intimidation kag pila ka bayulasyon sa kinamatarong sa mga trabahador. Nalakip man sa report ang nga numero sang trade unions kag may ara sang collective bargaining agreements nga critical agud maprotektuhan kag maamligan ang kinamatarong sa mga trabahador. Suno kay Matula, lakip sa mga rason sang manubo nga numero sang trade unions ang mabusisi sini nga proseso kag ang legalidad kag technicality sang proseso. Bangod sini importante ang pagdala sang Workers' Rights Watch sa rehiyon lakip na sa Iloilo City. Agod mapalapnag pa ang importansya kag pagtukod sang union ukon ang pag-organize. Para naman kay Elmer Foro sang United Labor, tuman ka importante ang pag-unionize ilbi na pasubong may ara sang energy emergency sa pagtaas ng presyo sang gatong kun diin madamo nga trabahador ang lubos nga naapektuhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natigayo na nga mahuman sa Department of Public Works and Highways, Aklan District Engineering Office ang pagpatukod sang porsyon sang Farm to Market Road nga proyekto sa Sitio Kalintaan, Barangay Daha Norte sa Banga, Aklan. Yara sa 14.9 million pesos ang ginpain nga sa amuya nga proyekto nga nagalaba sang 1.99 kilometer, 5-meter wide kag 2-lane Portland cement concrete pavement. Suno kay DPWH Region 6 Director Denise Maria Ayag, paagi sini mangin madasig ang biyahe sa mga motorista kag pagtransport sa mga produkto halin sa padulong sa merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 200 ka pasinhon nakabenepisyo sang libre nga dental health services sa lokal nga panguluhan sang siyudad sang Pasig. Yari ang report. Nakabenepisyo ang 250 ka mga pasinhon sa ginhiwat nga libre nga dental services sa local government unit sa Pasig City pinaagi sa Pasig City Primary Healthcare Facility. Giniwat ang routine preventive oral care activity sa Barangay Salngan, Pasig City sining karon lang. Lakip sa serbisyo ang gintanyag ang dental check-ups, fluoride application, oral health education kag may ginhiwat man nga distribution sang toothbrush kag toothpaste kag feeding program. Naghatag man sang hygiene kits sa mga benepisyaryo nga gindonate sang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ginpangunahan ng City Health Officer Dr. Vivi Palomo, City Dentist nga si Dr. Maria Cristin Lakatan, Dentist 4 sang Provincial Health Office nga si Dr. Jose Nelson Cuan, kag Nutrition Officer 3 Nepsi Pamplona ang kahiwatan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakabenepisyo ang 250 Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga mga balita, arestado sang Provincial Drug Enforcement
team ang isa ka high-value individual nga ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Ang subject sa operasyon ginkilala nga si alias Utay, 42 anyos kag residente sang nanibitan nga lugar. Nakuha sa suspetsado ang 335 grams sang ginasuspetsahan nga illegal nga droga nga nagabalor sang 2.27 million pesos. Natigayon ang operasyon bangod sa importansya kag impormasyon nga ginpalabot sang pumuluyo sa lugar. Gin-verify sang PDEU ang impormasyon kag makaligad ang tato ka semana nga monitoring natukiban ang kahilabtanan sang suspetsado sa illegal nga droga sa diin nagakuha siya sang supply sa Metro Manila kag ginabaligya sa Liganes kag mga kaiping nga lugar. Kaso nga paglapas sa Republic Act No. 9165 o kunang ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang suspetsado. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang provincial most wanted person sa sitio Balabago, Barangay Carabasan 2, San Remigio Antique. Ang suspetsado ginkilala nga si alias Niria, 34 anyos, kag residente sang lugar. Ang suspetsado nagapangatubang sang kasong rape. Gintingob nga pwersa sang CIDG Antique, Provincial Field Unit kag San Remigio Municipal Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Ang paglagas sa mga may salabton sa layi nagapabilin nga prioridad sang Police Regional Office 6 agud matagaan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas News. Makaligad ang masobra duha ka tuig nga pagpanago nadakpan sang kapulisan sa ang top 3 most wanted person sa Iloilo City sa barangay Nangapototan, Iloilo. Ang suspetsado ginkilala nga si alias Romel, 55 years old kag residente sang Haro, Iloilo City. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 o kon RA 9165 bangod sang pagbaligya sang illegal nga droga. Sa karon yara sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 3 ang suspetsado. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Headline. Amaya daw mga headliners, buhas ng gitipon sa hulot balitaan sa DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Mga partners ko sa technical side sa studio, Rochelle Jones Otahero. Sa bayan sa transmitter, si Pipo ay Magallanes. Sa ngalan ni Paul Tarosa, ang regular anchor sa inyong programa, ako naman si Bing Pabiona. Salamat, Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa kanilang probinsya at napatunayan na isa lang yung kanilang crayfish Correct. farm.